ganyan ho talaga ang ating mga mambabatas, wala ho talaga sa hulog. Buti na lang at itong ating Vice Presidente hindi bumigay. Yan ang importante. Kasi kahit anong pressure sa kanila, bakit ko sasabihin? In the law, confidential funds, sabi nga, Nino, mismo yung mga hindi ho ito kakampi ni BP Sara Duterte, hindi ho ito mga maka Duterte no, sinabi nino nung sino ba ito, si Conchita, nakalimutan ko na kung ano yung apelyido nun basta isang ombudsman, dalawang ombudsman, yung present at saka yung past ombudsman, at kahit po yung nasa COA na si Rowena Guanzon, sinasabi kang confidential funds, wala talaga resibo yan. Confidential nga yan Yun ang pinakapunot dulo na sinasabi nila. Hindi dapat yan inuungkat dahil confidential funds yan. By definition, hindi dapat yan pinakikialaman, hindi dapat yan pinag-uusapan. Kaya nga hindi pinag-uusapan ng pinakamalaking confidential funds Alam nyo kung saan yun? Office of the Office of the President. 4.5 billion ang mahigit kumulang na kung hindi ako nagkakamali na confidential funds po ng Office of the President. Ayan sandali, ayan Pinakamalaki sa kasaysayan ang Ito, papakita ko lang para mabilis. Ito. So, Pinakamalaki sa kasaysayan ang nagastos ng gobyerno noong Wait lang po. 2023 Para para sa marinig Confidential at Intelligence Fund ayon sa Commission on Audit. Umabot yan sa mahigit 10 bilyong piso. Kung ano-anong ahensya ang nabigyan ng pondo, hinimay sa pagtutok ni Maki Pulido. Para sa taong 2023, mahigit 10 billion pesos ang naging confidential and intelligence expenses ng gobyerno. Base sa datos ng COA, ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan na lumampas sa 10 billion pesos ang nagastos na confidential and intelligence funds. Sa halagang mahigit 10 billion pesos, higit 4.4 billion pesos ang confidential expenses, habang mahigit 6 billion pesos ang intelligence expenses. Sa confidential expenses, pinakamalaki ang Office of the President sa higit 2.2 billion pesos. 375 million pesos naman ang confidential expenses ng Office of the Vice President. Pero meron ding ginastos na confidential funds ng ibang opisina at ahensya ng ehekutibo. 522 million pesos ang ginastos ng Office of the Secretary of 5 million pesos na billion pesos ang confidential expenses, habang mahigit 6 billion pesos ang intelligence expenses. Sa confidential expenses, pinakamalaki ang Office of the President sa higit 2.2 billion pesos. Confidential, wala pa intelligence funds. 375 million pesos naman ang confidential expenses ng Office of Department of Justice Executive Offices, umabot ng halos 800 million. Ayan kita nyo, ang laki, di ba? So, ibig lamang po sabihin, mga kababayan, hindi naman natin sinasabing, hindi ako nagsasabi na hindi dapat binigyan ng Office of the President ng confidential funds. Hindi ho. Dapat pa rin bigyan. Kasi iyan na ginagamit for national security. Alam naman po natin yan. Dapat Office of the President, Office of the Vice President, siyempre AFP o DepEd, importante din po yan. Kasi sila ho yung pinapasukan ng mga lintik na mga terorista di ba? Kaya nga dapat yan ho'y talagang hindi natin binibusisi. Unless maging bawal na ho yan sa ating konstitusyon. Maging bawal na po yan sa ating batas. Wala nang confidential funds hanggang hayaan na natin mamalagi itong mga demonyong terorista na ito. Unless ganun ang gusto ninyo. Pwede rin naman. Pero hanggang meron yan sa batas natin, hindi dapat pinakikialaman yan. Wala mga tarantado ito, mga ilang mambabatas natin diba? Buti na lang talaga si BP Sara Duterte hindi niya nilalaglag yung AFP, yung mga totoong pangalan ng mga pinagbigyan ng laban dito sa insurgents na ito. Ganun yung ating. Kaya nga wini-welcome niya itong impeachment panoorin. Nilaglag na ba ng COA? Di umano si BBM. Pinakamalaki sa kasaysayan ang nagastos ng gobyerno noong 2023 para sa Confidential at Intelligence Fund ayon sa Commission on Audit. Umabot yan sa mahigit 10 bilyong piso. Kung ano-anong ahensya ang nabigyan ng pondo,
hinimay sa pagtutok ni Maki Pulido. Para sa taong 2023, mahigit 10 billion pesos ang naging confidential and intelligence expenses ng gobyerno. Base sa datos ng COA, ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan na lumampas sa 10 billion pesos ang nagastos na confidential and intelligence funds. Sa halagang mahigit 10 billion pesos, higit 4.4 billion pesos ang confidential expenses, habang mahigit 6 billion pesos ang intelligence expenses. Sa confidential expenses, pinakamalaki ang Office of the President. COA nagsabi niyan. Ito ang pinakamalaki. Yung 2023, ang pinakamalaking confidential funds ng Pilipinas. It's a record. Ha? Dapat nasa Guinness ka, Marcos. Record yan. Pinakamalaking confidential funds. And yet, ang iniimbestigahan nyo si BP Sara. May record, Marcos, ng 2023, 10 billion ang confidential funds ng Pilipinas. At ang pinakamalaki doon, si Marcos, Office of the President. Magkano sa Office of the President? Compared sa Office of the Vice President. Ilan lang kay Vice President, pinagtatalunan nyo 125 million? Magkano sa opisina ng Presidente? Ulitin natin, magkano? Sa higit 2.2 billion pesos. 2.2 billion pesos kay Marcos. Confidential funds. Ang laking pera nun. Anong binubusisi nyo yung kay BP Sara? Kaya nga sabi ko sa inyo, itong ginagawa ng Quadcom, yan ay lantarang panluloko sa Pilipino. Hindi kayo, hindi nyo pwedeng sisihin ang taong bayan kung bakit walang tiwala sa inyo. Hindi kayo patas eh. Kasi kung kayo ay para sa bayan, lahat ng confidential funds, bubusisiin nyo. Kanino kayo nag-focus? Kay Duterte, at kay Duterte. Halatang halata. Loko-loko lang ang maniniwala sa inyo. Pambihira o. 2.2 billion. Ni hindi nyo tinanong si Marcos. Napaka-ipokrito talaga ninyo. 375 million pesos naman ang confidential expenses ng Office of the Vice President. Layo, ano? 2.2 billion sa Office of the President. 375 million lang sa Office of the Vice President. Ang pa-plastic nyo. Pero meron ding ginastos na confidential funds ang ibang opisina at ahensya ng ehekutibo. 522 million pesos ang ginastos ng Office of the Secretary of Department of Justice. Department of Justice. Mas malaki pa sa confidential funds ng Office of the Vice President. 500 plus. Office of the Vice President, 375. Naglolokohan ba tayo rito? Hindi ako nagsabi niyang COA. Pakicheck nyo. GMA pa ang nagsabi niyan. Huwag nyo ako idamay. Huwag kayong magalit sa mga kataong katulad ko na nagsasalita lang ng katotohanan. Inuulit lang. Pinaparating lang sa taong bayan kung ano yung balita. Kasi minsan hindi nakakarating sa taong bayan yung totoong balita eh. Ginipit nyo yung Office of the Vice President. Mas malaki pa yung DOJ. Pambira naman kayo. Ka-ipokrito nyo talaga. Mahigit 70 million pesos ang sa Department of National Defense at Interior and Local Government. Meron din ang Departments of Finance, Foreign Affairs, MMDA, DSWD, DOTR, Commission on Human Rights, kahit na. Lahat yan sa ano? Sa kanila. Executive. Ni isa ba dyan sa Quadcom? May nagtaas man lang ng daliri para imbestigahan yung ibang confidential funds. Sige nga, kung hindi kayo ipokrito, kung hindi kayo double standard, kahit nagtaas, nagtanong, saan kaya nakapunta yung confidential funds ni Marcos? Hindi yung nagtanong man lang.
Nilaglag na kayo ng COA. Ang kukulit nyo kasi. Hindi nyo trabaho, tinatrabaho nyo eh. Yan yung sinabi ni Marcoleta. Hindi nyo trabaho, mag-audit. Ito si Castro, gusto maging auditor. Gusto niya pa maging investigator. Hindi ka nga makabili ng suka, Castro. Tapos kung ano-anong pinagagawa ninyo. Di ba? Grabe yung politika sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas, pag pinag-initan, kayari ka. I mean, isipin mo, Vice President pinag-initan nila. Paano pa kung yung mga ordinaryong tao katulad natin pinag-initan? Tapos tayo sa ganitong klaseng politika. Kung kayang gawin sa Vice President, lalo sa atin, para tayong tiniris ng mga ito. Kaya napakadelikado nito. Nakita natin. Di ba sanang diktador yung ulo eh. Ang masama doon, diktador yung ulo, may sumusunod pa na para silang ginagawang Diyos pa. Yan ang matindi dyan. Commission on Audit. Ang kabuang halaga ng confidential expenses ng ibang executive offices umabot ng halos 800 million. Pinakamalaki ang 500 million pesos ng Philippine Drug Enforcement Agency. Drug Enforcement Agency? PDEA? Naayos ba droga natin? Pinakamalaki daw. Drug Enforcement. Pinakamalaki, sabi. Tanong, saan mas maraming adik? Huwag na tayong maglokohan. Panahon ni PRRD o panahon ngayon? Ang laki ng budget nyo patungkol sa droga. Saan mas kalat ang droga? Panahon ni PRRD o panahon ni Marcos? Kayo na sumagot. Sa isang joint circular, sinabing ang confidential funds ay para sa surveillance activities o paniniktik ng mga ahensya ng gobyerno para suportahan ang mandato nito. Oh, paniniktik. Para suportahan ang mandato nito. Paniniktik. Teka muna. Paniniktik, ibig sabihin, titiktikan mo. Ang gusto nila kay BP Sara, ilagay yung pangalan. Loko-loko. Magtitiktik ka ba tapos ilalagay mo pangalan mo? Para ka nag-suicide. Mag-i-espiya ka eh. Tapos ilalagay mo pangalan mo ron dahil may tinanggap ka. Na-espiya bang naglagay ng totoong pangalan? Ginagawa nyo kaming bobo. Ang mandato nito. Kaya nagtataka ang ekonomisang si Professor Emmanuel Leco kung bakit may ganitong budget allocation ng ilang civilian executive offices. Yung mga civilian agencies, hindi dapat magkaroon. Kung kailangan nila ng intelligence, edi mag-repair sila sa mga intelligence network natin. Nakapaghihinayang ang ganitong kalaking pondo ayon kay Juan Antonio Perez, dating Undersecretary ng Commission on Population and Development. Pondo raw ito na nagamit sana sa mga tunay na pangangailangan tulad ng pabahay, gamot o dagdag na mga silid-aralan. Mababawasan ang mga social programs. The human capital side. Matapos maging issue ang pagbibigay ng confidential funds sa mga civilian agencies, may mga ahensyang tinanggalan nito sa 2024 national budget kabilang ang OVP at DepEd. Sa panukalang 2020, Tinanggalan. Para makabawas, anong tinanggalan? DepEd tsaka OVP. Parehas kay BP Sara. 25 budget naman ayon sa DBM, binawasan din ang confidential and intelligence funds ng 16%. Para sa GMA, Tindi, no? Nahiya sila kasi record-breaking yung kanilang confidential funds noong 2023. Anong solusyon? Tanggalan ng confidential funds si BP Sara. To the max ang pagka-ipokrito nitong mga ito. No, ito, puntahan natin, next natin maraming magagalit sa gagawin nito ni Pastor Kibuloy. Ito, pag-usapan natin isa sa plataforma ni Pastor Kibuloy ay sugpuin ang korupsyon. At alam naman natin, dun sa kanyang simbahan na KOJC, walang korupsyon. Talaga namang nakita natin kung saan napunta ang pera. Actually, yung every members doon ay bahagi ng lahat ng property. Nakita po namin yan. Nakita namin kung anong ganda ng KOJC compound. So, may ebidensya po.
At kailangan po natin si Pastor Kibuloy, tulungan natin. Dahil ang dami na niya pong natulungan na ibang tao bago pa siya tumakbo bilang senador. No? At sabi nga niya, hindi pa siya tatanggap ng sahod. Yung sahod na dapat mapupunta sa kanya, itutulong niya pa sa scholarship. At alam natin, very possible yan kasi hindi pa siya kandidato, matagal na siyang mayroong scholarship. Tinutulungan niya sa pag-aaral ang mga members ng KOJC at hindi mga members ng KOJC. Ito, maganda tong plano niya. Ito yung naging problema una pa lang dito kila Tamba. Ano yon? Liquidation by certification, tatanggalin. Ano po ba yung liquidation by certification? Yung budget na ang kailangan mo lang certification. Ilagay mo yan, ginastos ko rito, ginastos, wala. Ang kailangan dyan, liquidation by receipt. I-explain mo in detail saan mo ginastos yung pera ng taong bayan na ipinagkatiwala sa'yo. Itong problema nito, itong Article 10 na ito ang pinagmumulan ng mga kurakot. Naaalala nyo, yan ang kine-question sa Kamara. Dito sa mga kampon ni Tamba. Yan yung nireklamo natin. Pati kay Tamba, nireklamo natin yan. Pakita nyo asan, ilabas ninyo yung kung saan nyo ginastos ang pera, hindi nila kayang ilabas. Bakit? Yan na po yun ni certification. Tatanggalin. Yan po ang plano ni Pastor Kibuloy. Ang konsepto ng liquidation by certification ay hindi nakasaad sa revised penal code, ngunit nagmula sa iba't ibang resolution na itinatag ng Kongreso ng Pilipinas. Particular itong binanggit na yan. Resolution number 10, kung saan ang miyembro ng Kongreso, yan, ay maaaring iliquidate ang kanilang maintenance and other operating expenses. Ito yun, ito ni issue na to, yung MOOE, sa pamagitan ng sertifikasyon sa halip na resibo. Yan. Ito na po susolusyonan ni Pastor Kibuloy. Umiiral sa batas na kaugnay sa liquidation by certification, pinahihintulutan ng resolusyong ito ang mga miyembro ng Senado at Kongreso na magsumite ng certification na ang kanilang inilaan na pondo ay ginagamit para sa gawaing panglestura. Pinapagaan nito ang proseso ng liquidation na ayon sa mga kritiko ay maaaring magdulot ng maling paggamit ng pondo ng bayan. Sa madaling salita, pinadadali yung explanation para ikaw ay makapagkurakot. Kasi isi-certify mo lang. Nilagay ko dyan. Ginamit ko yan sa pagtayo ng tulay. Tapos na. Pero kung by receipt, eto, nagtayo ako ng tulay. Eto, nagastos ko. Eto yung materyales. Eto yung labor. Eto yung dito ako kumuha ng materyales, dito ako kumuha ng mga engineers, etc. Yung gastusin mo nakalatag. Detalyado. Alam nyo, mahirap yung gagawin ni Pastor Kibuloy. Bakit? Mahirap magpasa ng batas na kakalaban sa mga kasamahan mo. Kasi, ang tatamaan dito, Senado at Kongreso. Kung may kurakot dyan, hindi na sila makakakurakot. Tama or mali? Tama or tamang-tama? So, mahirap to. Kaya nga gustong-gusto ko itong mga ginagawa ni Pastor Kibuloy kasi hindi siya takot sumalubong. Pansinin nyo, dapat nga ako sa tingin ko kailangan magkaroon ng death penalty sa mga korap na politiko. Pero walang gumagawa nun. Alam mo ang problema ng Pilipinas? Corruption. Pero bakit walang gumagawa ng batas na death penalty sa mga politiko lang Sa mga politikong korap. Bakit? Sila ang tatamaan. Kaya makikita natin yung tapang dito ni Pastor Kibuloy. Kitang-kita na talagang siya ay hindi trapo. Hindi siya yung mga katulad ng ibang politiko. Dahil hindi yan ang buhay niya.
Pastor Kibuloy na siya bago pa siya maging politiko kung siya'y mananalo bilang senador. Kaya kailangan bigyan natin ng tsansa ang mga katulad ni Pastor Kibuloy na mga bagong muka sa politika. At alam naman natin, higit sa lahat, si Pastor Kibuloy ay hindi iniwan ang Duterte. Kaya nga siya ginigipit ngayon dahil pinalalaglag sa kanya ang mga Duterte. Ngunit ang ginawa niya, lalo niya pang binigyan ng plataforma si PRRD, naaalala niyo yung gikan sa masa. Sa kalagitnaan nga ng panggigipit kay Pastor Kibuloy at sumugod yung 5,000 na pulis doon sa KOJC, pumunta pa si BP Sara. Si Pastor Kibuloy ay malapit sa mga Duterte. So I hope kaya bibigyan natin ng pagkakataon. I-number 1 nyo na po sa listahan ninyo sa mga iboboto na senador si Pastor Kibuloy. Maraming salamat po! The next performance will start momentarily.